Naranasan nyo na ba na isinama ka ng iyong kaibigan sa isang okasyon pero siya lang naman ang inimbita? Kumbaga inaya ka lang niya at sumama ka naman. Aaminin ko madalas na nangyayari sa akin ang maging sabit sa galaan dahil isinasama lang ng kaibigan kahit hindi naman talaga ako ang imbitado. Nang dahil sa isang karanasan na labis kong pinagsisihan ay hindi nasasama kailanman kapag naimbitahan ako. Ako po si Rico at ito ang aking kwento. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1996 sa lugar ng San Roque, Trento, Agusan del Sur. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako ay tubong bukid nun sa mga panahong ito. Ay nasa 24 anyos pa lang ako. Hindi na ako nakapagtapos pa ng kolehiyo dahil nagbubulakbol ako noon. Dagdag pa ang kahirapan sa buhay. Kaya naman mas minabuti ng aking mga magulang na ang mga nakababatang kapatid ko na lang ang pagpapaaralin. Nalulong ako sa barkada at bisyo, pero hindi naman ako umabot na sumubok sa mga ipinagbabawal na gamot. Alak at sigarilyo lang ang bisyo ko, kabaryo. Wala rin akong makuhang permanenteng trabaho. Kung meron man, ay 3 o 4 na buwan lang. At kasunod nun ay ang pagiging tambay ko na naman. Kapag tambay ka, lahat na rin yata ng mga tambay sa inyong lugar ay magiging kaibigan mo na rin. Madalas rin akong nabubulyawan ng aking ama. Gawa nga ng hindi na nga nakakatulong, panay gala pa ako kung saan-saan. Nananadya ka ba talaga, Rico? Alam mo bang magdamag hindi nakatulog ang iyong ina dahil sa kakahintay sa iyong pesteng bata ka? Wika dito ng aking ama na itago na lang natin sa pangalang Ulysses. Bakit? Sinabi ko bang hintayin niyo ako? Sagot ko naman sa kanya. Abay, talagang sinusubukan mo ako Alangan naman na hindi ilak ang gate para lang makapasok ka kung kailan mo gustong umuwi. Paano kung pasukin tayo ng magnanakaw? Yan tayo, tay. Ang tanong, may mananakaw ba? Tugon ko naman sa kanya. Ano bang problema mo? Pagod na kami sa'yo, Rico. Kung sagutin mo kami ng pabalang ganun-ganun na lang. Wala ka nang silbi. Wala ka pang respeto. Ang tanda-tanda mo na, palamunin ka pa rin. Dito, kabaryo, ay hindi na ako sumagot sa aking ama. Aminado ko, kabaryo. Naging sakit ako sa ulo ng aking pamilya. Gawa nga ng hindi na nila ako pinag-aral at sumama ang loob ko sa kanila. Pero kasalanan ko din naman. Kaya naman galit din ako sa aking sarili. Kapag nagkakaroon ako ng trabaho, ay sinasarili ko lang ang aking sahod. Wala rin akong naiipon gawa ng nalulong ako sa bisyo. Ang aking mga magulang ay trabahador sa plantasyon ng pinya sa Bukidnon. May 2 akong kapatid, babae at lalaki. Kapag pinapagalitan ako ng aking ama, ay tahimik lang naman ang aking ina kung dati ay ipinagtatanggol ako ni inay. Dumating na rin sa punto na napagod na yata siya sa kakasalo sa mga gawain ko. Isang araw, isinama ko ng aking kaibigan sa kabilang bayan. Kaarawan daw ng kaibigan ng kanyang pinsan. Sa katunayan, kabaryo, hindi ko kilala ang may kaarawan pero sumama pa rin ako. Ni hindi ko nga alam kung babae ba ito o lalaki. Basta sumama na lang ako. Lalo pa at babaha daw ang alak. Ayon sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Miggy. Paano yan, pre? Wala akong pamasayang, layo pala nun. Sambit ko sa kanya. So yan bang pinoproblema mo, pre? Ako nang bahala dyan. Di ba ganyan naman tayo kadikit? Sagot niya naman sa akin. O sige,
Basta sinabi ko sa'yo wala akong pera. Matapos ang ilang araw ay nagtungo na nga kami sa kabilang bayan. Sa pagbaba namin ng jeep ay bigla na lang sumigaw itong si Miggy ng takbo. Sumunod na lamang ako, kabaryo. Inisahan namin ang driver at hindi kami nagbayad ng pamasahe. Pero hindi ko naman alam na yun pala ang plano ng kaibigan ko. Ayos ka, pre. Sana pinindutan mo naman ako. Hindi yung biglaan na tatakbo tayong dalawa. Tugon ko sa kanya. Masaya, di ba? Nagtawanan na lang kami at naglakad na patungo sa bahay ng may kaarawan. Kung baguhan ka at hindi sanay pagiging gate crasher kung tawagin, ay talagang mahihiya ka. Gawa nga ng kalasingan ay doon na kami natulog sa bahay ng kaibigan ng pinsan ni Miggy. Tanghali na akong nakauwi sa aming bahay at naabutan ko ang galit na itsura ni tatay. At kagaya sa inaasahan, sinabon na naman ako ni tatay. Ngunit ang bagay na iyon ay normal na lamang para sa akin. Bandang 10:00 na ng gabi nang ako'y bumangon. Nagising naman ako mga 6:00 ngunit hindi ako lumabas ng kwarto. Dahil ipagpapatuloy lang ni tatay ang pangbubulyaw sa akin. Kumain ako habang nanonood ng telebisyon. Eksaktong horror movie ang palabas. Kung saan yun din ang paborito ko, kabaryo. Yung tipong mga ganoong palabas. Napapailing at natatawa na lamang ako imbis na matakot. Ang gagaling talaga gumawa ng kwento ng mga kung sino-sinong nagsusulat at bentang-benta naman sa mga tao. Yung tipong mga ganitong palabas. Pero naisip ko din, paano kaya kung totoo ang mga aswang? Kung ano-ano na lamang ang naisip ko sa gabing iyon. Para bang hinahatak ako ng aking mga paa na gumala at makipag-inuman. Sumilip naman ako sa labas. Tahimik na at sarado na rin ang tindahan. Kaya naman ipinagpatuloy ko na lamang ang panonood ng telebisyon. Bigla akong nagising dahil sa malakas na hampas ng tuwalya sa pagmumukha ko. 4:00 na ng madaling araw. Bukas pa ang telebisyon. Mabuti sana kung ikaw ang nagbabayad ng kuryente. Padabog na wika naman sa akin ni tatay. Agad ko namang pinatay ang telebisyon na sa mga oras na iyon ay wala nang palabas. Nakatulog na pala ako habang nasa sala. Inutusan naman ako ni tatay na magsalok ng tubig. Hindi na lang ako sumagot pa, kabaryo, at sinunod agad ang utos niya. Habang ako ay nagsasalok na ng tubig sa may balon, sa labas ng bakod namin ay doon ako nagdadabog at nagmumura. Halos kumawala naman ang kaluluwa ko sa gulat nang biglang lumundag at lumapag si Vincent sa aking harapan. Madilim pa kasi sa bahaging iyon kaya di ko alam na nagtatago pala siya sa likod ng puno. Magkatabi lang ang bahay namin ng kaibigan kong si Vincent. Oh, ano yan? Ang aga-aga panay ka mura. Mamalasing ka niya, Rico. Pang-aasar na wika ng kaibigan ko. Paano kasi ang dilim-dilim pa pero bulyaw na naman ang inabot ko. Tugon ko naman sa kanya. Relax ka lang, pare. Ang mabuti pa siguro sumama ka sa akin. Pupunta tayo ng Trento. Ano? Ang layo nun, di ba? Ibang probinsya na yun. Saka hindi pa ako nakapunta doon kahit minsan. Yun na nga eh. Paminsan-minsan naman gumala tayo sa ibang probinsya. Malay mo, baka doon ka makapanloko ng babae. Ayos yan, pre. Kailan tayo pupunta doon at may okasyon ba? Piyesta sa Barangay San Roque. Inaya kasi ako ng dati kong kaklase, nagkita kami kahapon. Sa makalawa na tayo aalis. Ganun ba? O sige, didiskarte muna ako ng pera. Isang galaan na naman ang pupuntahan ko, kabaryo. Ito na yata ang pinakamalayong lugar na mapupuntahan ko. Subalit ang problema ko,
kung saan ako makakadiskarte ng pera. Tiyak naman kasi na hindi ako bibigyan ng mga magulang ko. Buong araw ko talagang pinag-isipan kung papaano ako magkakapera. Kahit 500 lang ay ayos na. Pagsapit ng hapon, ay inutusan ako ni nanay na bumili ng bigas. Doon naman ako nagtungo sa tindahan ni Aling Maming. May nauna pa sa akin na bumili, kaya naman naghintay muna ako saglit. Habang naghihintay ay naobserbahan ko na palaging nag-iisa itong si Aling Maming sa tindahan at nasipat ko din ang lagayan ng kanyang kinita. Hindi ko man ito gawain, kabaryo, pero dahil sa kagustuhan kong gumala ay pinagplanuhan ko ang pagnanakaw sa tindahan ng pobreng matanda. Ang tindahan ng matanda ay nasa palengke. Kapag gabi na ay wala nang katao-tao sa lugar. Pero panigurado, hindi naman siguro iiwan ng matanda ang kanyang kinita sa loob ng tindahan habang nasa bahay na siya. Kaya bago pa ito magsara, ay palakad-lakad muna ako sa palengke. Hindi ako tumambay malapit sa tindahan dahil baka mapaghinalaan ako kung manakaw ko na ang pera. Hanggang sa napansin ko na nakikipagkwentuhan ang matanda sa kabilang tindahan. Sa pagkakaalam ko ay may pinto sa likod ng tindahan ang matanda. Napangisi na lamang ako dahil hindi nakalak ang pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan at walang tao sa loob. Malamang nagsasaya pa ang matanda sa pakikipagkwentuhan. Kita ko na ang lagayan ng kinita. Sa pagbukas ko nito ay napakaraming pera. Agad kong dinakma ang mga perang papel at mabilis na isinilid sa magkabila ang bulsa. Abot langit naman ang kaba ko pero kailangan Marahan muna akong sumilip bago tuluyang lumabas ng pinto. Normal lang naman akong naglakad tangay ang buong araw na kinita ng matanda. Pasensyahan na lang tayo, Aling Maming. Sa araw ng aming pag-alis ay nagsalok na ako ng tubig at kay nanay ako nagpaalam na pupunta kami ni Vincent sa Trento. Pinigilan naman ako ni nanay pero wala na siyang magagawa dahil nakahanda na akong umalis. Sa kanya ako nagpaalam dahil madali ko lang naman matatakasan si nanay. Hindi gaya ni tatay na sasabunin pa ako at malamang ikukulong pa ako sa bahay dahil tiyak na hindi talaga yun papayag. Iniwan ko na si nanay na puno ng pag-aalala ang kanyang itsura. Halos buong araw din ang binahe namin ni Vincent ng bus papuntang Agusan del Sur. Pagdating doon ay sumakay pa kami ng jeep papuntang San Roque. Hindi naman ako ng problema sa pera dahil mahigit 3,000 ang nasimot ko kay Aling Maming. Malaking pera na yun dati, kabaryo. Sa pagdating namin sa lugar ay kapansin-pansin na ang paghahanda ng mga tao sa darating na kapiyastahan na gaganapin sa darating na ikalawang araw. Sinadya namin na agahan ang pagpunta doon upang makagala at syempre masulit namin ang lugar. Minsan lang to at napakalayo pa. Dumating kami sa bahay ng kaibigan ni Vincent na itago na lang natin sa pangalang Darwin. Mabait naman ito pati ang pamilya niya. Kaso lang mukhang nerdo itong si Darwin. Di ko maisip na may kaibigan si Vincent na sobrang taliwas sa pag-uugali namin. Mabuti naman at nakapasyal kayo dito, Vincent. Welcome nga pala sa lugar namin. Pagbati pa dito ni Darwin. In fairness naman, kabaryo, mukhang may sinasabi ang pamilya ni Darwin. Maganda at malaki ang bahay. Nag-iisang anak lang pala ito.
Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng malawak na niyogan. Pagkatapos pala ng high school ay sa Cebu na ito nag-aral. Dating taga Bukidnon sila Darwin pero malayo sa aming lugar. Nalipat sila sa may San Roque. Gawa nga ng pinamanang lupain ng kanyang lolo. May mga kamag-anak na rin sila na naroroon. Bilang sanay naman ako sa ganito, hindi na ako masyadong nahiya. Pare-pareho lang naman ang dahilan kung bakit kami narito. Ang lumantak ng maraming pagkain at lumaklak ng alak. Matapos ang maikling pag-uusap ay sinamahan na kami ni Darwin sa isang kwarto na nasa ikalawang palapag ng bahay. Pre, sa lahat ng napuntahan ko, ito na yata ang pinakamagandang kalagayan natin. Para tayong VIP. Tugon ko sa kanya. Oo nga pre, di ko nga inaasahan na ganito pala ang buhay ng dati kong kaklase. Matapos ang aming hapunan ay nagyaya itong si Vincent na gumala sa perya. Pumayag naman si Darwin ngunit hanggang alas 9 lang daw. Siyempre, hindi naman sinunod ang oras na ibinigay ni Darwin. Paulit-ulit na nagyaya itong si Darwin na umuwi na. Mukhang aligaga na ito at balisa. Pagsapit ng alas 10 ng gabi ay ako na mismo ang pumilit kay Vincent. Mukhang hindi na talaga maganda ang mood ni Darwin sa gabing yon. Habang nasa kwarto na kami, ay hindi pa ako dinalaw ng antok. Kaya naman lumabas muna ako at binuksan ang bintana upang magpahangin. Nais ko sanang manood ng telebisyon sa baba pero nakakahiya naman, di ba? Nagpalinga-linga muna ako kung may tao pa bang gising. Kumuha ako ng yosi at nagpausok sa may bintana. Mag-aalas 12 na ng mga oras na yon. Tahimik na at wala ng tao sa kalsada. Hanggang sa may nasipat akong isang babae na naglalakad. Kitang-kita ko iyon, kabaryo, dahil napakaliwanag sa kalye nila Darwin. Sa tindig nito ay masasabi ko na isa itong dalaga ngunit nakatakip ang mukha ng balabal. Nang tumapat na ito sa bahay, ay bumagal ang lakad ng babae at lumingon ito sa akin. Ibinaba niya ang balabal at isang kaakit-akit na dilag ang aking nakita. Mukhang alam yata niya na nakatingin ako sa kanya. Bahagya naman itong ngumiti. Kumaway naman ako at nagpatuloy na siya sa paglakad. Nais ko sanang lumabas ng bahay kaso nakalayo na ang babae. Tumatak agad sa utak ko ang taglay niyang ganda. Kinabukasan ay tinanong ko si Darwin kung may kakilala siya sa lugar na magandang babae. Sumimangot at umiling lang itong si Darwin. Siyempre, ano pa ba ang aasahan mo sa isang nerdo? Sinabi ko na lang kay Vincent ang aking nakita kagabi. Naging interesado din ito pero binalaan ko na siya na ako ang nauna. Hindi naman sa pagmamayabang, kabaryo. Mas lamang ako sa itsura kumpara kay Vincent. Bispiras na ng piyesta sa araw na iyon. Dumadami na ang mga tao. Nag-iiyakan na rin ang mga baboy sa likod bahay dahil isa-isa na itong kinakatay. Dahil sa wala akong magawa sa araw na iyon at tutok na tutok sa telebisyon itong si Vincent ay nagpasya naman akong manood sa pagkatay ng mga baboy sa likod. Batid ko na hindi pala kaibigan ng dalawang lalaki na kumakatay ng baboy. Dahil hindi man lang ito ngumingiti ng aking batiin. Parang mga galit sa mundo. Titig na titig ako sa matatalas na kutsilyong ginagamit nila sa pagkatay ng baboy. Mukhang biyasa na sa mga ganoong larangan ang dalawa. Paniguradong mga
Matador ang dalawang lalaki. Maya-maya pa ay dumating ang ama ni Darwin. Nagtanong naman ito kung bakit nasa likod bahay ako nakatambay. Tumugon naman ako na nanonood lang sa pagkatay ng baboy. Inaya naman niya akong kumain o magmeryenda man lang. Ilang saglit pa ay tumungo na ako sa may sala. Hindi pa rin tapos ang pinapanood nilang pelikula. Hindi naman ako nagka-interes doon kasi ilang beses ko na iyong napanood. Nagtungo na lamang ako sa labas ng bahay at doon sa beranda tumambay habang nagyoyosi. Tigang na talaga ang lalamunan ko sa alak. Nakakahiya naman kasi na uminom kung kami lang dalawa ni Vincent, di ba? Marami kasing kamag-anak sila Darwin na nasa bahay. Hihintayin ko na lang na mabuksan ang 5 karton ng alak. Habang ako'y nagyoyosi ay nasipat ko na naman ang babaeng nakita ko kagabi. Alam kong siya yon dahil sa balabal na kulay itim na may nakabordang puting bulaklak. Agad na akong lumabas ng gate at sinundan ang babae. Napaaganda talaga ng katawan niya at napakaputi pala nito. Kita ko kasi ang binti nito dahil nakapalda ito ng maiksi. Sa kakasunod ko sa babae ay hindi ko namalayan na hindi na pala sementado ang dinadaanan ko. Wala na ring mga kabahayan at puro talahiban na lang. Hanggang sa tumungo ang babae sa kakawyan. Naisip ko na baka doon nakatira ang babae. Ewan ko ba kabaryo. Pero parang nahahalina ako sa pagsunod sa kanya. Kahit sinasabi na ng utak ko na hindi ko na alam ang lugar na ito. Isa ka lang dayo. Baka maligaw ka pa at mawala ka sa lugar. Mga sinasabi ng utak ko na aking binabaliwala. Makausap at makuha ko lang ang pangalan ng magandang dilag. Patuloy pa rin ako sa pagsunod sa babaeng hanggang sa may lumabas mula sa gilid ng daan na isang matandang lalaki. Nagulat ba kita, iyo? Nako, pasensya ka na. Hindi kita namumukhaan, dayo ka ano? Tugon dito ng matandang lalaki. Opo lolo. Kaibigan po ko ni Darwin, yung may malaking bahay. Tugon ko naman sa kanya. Oo, kilala ko ang pamilya nila. Pero ano ang ginagawa mo dito sa may kakahuyan? Wala po. Namamasyal lang po ako rito. Ako nga pala si Jose. Diyan lang ako nakatira. Magandang araw po, Lolo Jose. Ako naman po si Rico. Nako iyo, huwag kang mamamasyal mag-isa kung wala kang kasamang taga rito. Matanong ko lang lolo, may mga nakatira pa ba doon? Abay oo naman iho. Doon nga ako nakatira sa sityo. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang puntahan ang lugar na iyon. Para sa binatang kagaya mo, hindi ka malilibang doon. Gawa nga ng aming pag-uusap ni Lolo Jose ay nawala na sa paningin ko ang babae. Hindi ko natuloy na sundan. Bumalik na lamang ako ng bahay. Habang naglalakad ako ay nanghihinayang ako ng sobra. Pagkakataon ko na sanang malaman kung saan nakatira ang babae. Sayang naman kung umalis kami sa lugar ng hindi man lang ako nakakaranas ng taga-ibang probinsya. Hindi kasi naging maganda ang reputasyon ko sa mga babae sa aming lugar. Kaya naman hirap na akong makakuha pa ng babae. Samantala, sa aking pagdating ay sinalubong naman ako ni Vincent. Pormado na ito at basa pa ang buhok. Niyaya niya naman akong mamasyal. Sinabi ko munang maliligo muna ako at mag-aayos. Sa pagbaba ko ay naabutan ko na nag-uusap na sina Vincent at Darwin. Huwag naman kayo magpapagabi masyado. Umuwi kayo ng mga 8:00 para sa hapunan.
Sambit dito ni Darwin. Nako Darwin, wag niyo na kaming hintayin. Maghahanap na lang kami ng makakainan sa labas. Tugon ko naman sa kanya. Bahala kayo, basta wag kayong masyadong magpapagabi. Hindi ko kayo masasamahan dahil tutulong pa ako dito sa paghahanda para bukas. Sa aming pamamasyal ay nadaanan namin ang isang bahagi na may nakabakod na mga dahon ng nyog at maraming pailaw. Isang sayawan ang magaganap sa gabing yon. Tila nagsanib puwersa ang mga utak namin ni Vincent at nagngitian na lamang kami. Nang sumapit ang gabi, ay naghanap na kami ng karinderya. Subalit sarado ang mga ito. Kaya naman lumantak na lamang kami ng tinapay at soft drinks. Hindi na kami nagka-interes sa perya dahil sa sayawan na kataon ang aming pansin. Sa dami ba naman ng tao, tiyak may makikilala kaming mga babae. 8:00, sinimulan na ang tugtugan. Bukas ito sa lahat. May mga mesa pero makakaupo ka lang doon kung bibili ka ng inumin sa may itinayong tindahan sa gilid. May mga mesang pag-aari ang bawat tindahan doon. Agad na nga kaming bumili ng alak upang makapwesto. Ilang minuto lang ay napuno na ang mga mesa. May mga babae na rin kaming nasisipat ng aking kaibigan. Tila mailap sa amin ang mga babae pero bata pa naman ang gabi. Tiyak na may mabibingwit din kami. Pumatak na ang 9:30 ng gabi. Nakita ko na naman ang babae. Nasa kabilang bahagi ito ng kalsada. Nakatayo at nakabalabal pa rin pero hindi na natakpan ang muka. Tila nakatingin ito sa may sayawan. Pare, tingnan mo ang babaeng yun. Ayun o, dun sa labas. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Wika ko naman kay Vincent. Maganda ba yan pre? Madilim eh. Maganda yan pre. Teka lang, lapitan ko lang muna. Sa paglabas ko ng sayawan ay alam ko na nakita niya ako. Bago pa man ako makalapit ay umalis na ang babae. Agad ko naman siyang sinundan. Mabilis naman itong naglakad na tila ba ay nagpapahabol pa sa akin. Napangisi naman ako dahil kapag naabutan ko ang babaeng ito ay hindi ko na siya pakakawalan pa. Batid ko na tutungo na naman siya sa direksyon sa may kakawyan. Nadaanan ko pa nga ang bahay nila Darwin. Maraming tao sa kalye at patuloy pa rin ako sa pagsunod sa kanya hanggang sa may nabangga akong tao na nakasalakot. Naku po, pasensya na po. Lolose, ikaw pala yan? Ayos lang ako iyo. Bakit ka ba nagmamadali? Wala po. Hindi ko lang kayo napansin. Tumingin ako sa unahan kabaryo. Nawala na naman ang babae. Sa susunod mag-iingat ka. Wika dito ng matanda. Napurnada na naman ang binabalak ko kabaryo. Lagi na lang pahamak ang matandang yon. Naglakad na lamang ako pabalik sa may sayawan. Inaya ko na si Vincent na umuwi na kaming dalawa. O ano to? Galit? Hindi ka siguro naka-score o nasampal ka? Wala nga eh. Hindi ko na nahabol. Pahamak kasi ang matandang yun. Sinong matanda? May nabangga kasi ako sa kakahabol ko sa babae. Ganun naman pala eh. Maghanap na lang tayo dito. Hindi na. Nawalan na ako ng gana. Umuwi na lang tayo, baka nangingisay na ang kaibigan mo sa kakaisip. Di ba 8:00 pinapauwi na tayo? Pagdating namin sa bahay nila Darwin, abalang-abala ang mga tao doon. Pero ang ibang kamag-anak ay nag-iinuman na at agad namang kaming umupo ng yayain na kaming dalawa. Nag-inuman kami sa bakuran hanggang sa nasipat ko ang babae sa tapat ng bahay at nakaharap ito. Siniko ko si Vincent at tinuro ko sa nguso ang babae. Sumenyas naman ako na lalapitan ko muna. Habang papalapit na ako,
ay batid ko ang maganda niyang ngiti sa akin. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Agad akong nagpakilala sa kanya at siya din sa akin. Ang pangalan niya ay Magdalena. Makalumang pangalan pero bagong-bago para sa akin ang kagandahan niya. Yung tipong hindi ka magsasawang tingnan. Inaya naman ako ni Magdalena na maglakad-lakad kaming dalawa. Hanggang nagawi na kami sa bukana ng Kakawian. Sa mga oras na iyon ay kalahati na ng aking diwa ay naangkin na ng espiritu ng alak. Hinawakan niya ang aking kamay at inaya niya na magpunta sa dako paroon. Bilang isang binata kabaryo, sino ba naman ang hindi mahahalina sa napakagandang babae at inaya ka pang magpunta sa lugar kung saan kayong dalawa lang. Hindi ko naman alintana ang dilim ng aming dinadaanan. Habang naglalakad kami, ay tumatawa pa ng mahina si Magdalena. At talagang nakakatawag pansin ang kanyang boses. Hanggang sa nakarating kami sa isang bahay, nagasera lamang ang ilaw. Inaya niya akong pumasok sa loob. At sa aking pagpasok ay tumambad sa akin ang dalawang matanda na nakaupo sa mesa na tila naghahapunan. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Halos hindi ako makapaniwala dahil iba ang itsura niya kumpara sa mga magulang. Pinaupo niya ako katabi ng kanyang ina at niyayang kumain. Namangha naman ako dahil sa 3 putahing ulam na sa itsura pa lang ay nakakatakam na. Hindi ko na pinairal ang hiya ko. Basta, lumantak na lang ako. Sabay kaming 4 na nagsalo-salo sa napakasarap na pagkain. Maya-maya pa ay nag-utos ang kanyang ama na si Mang Gaston na kumuha ng tubig at baka raw mabulunan ako. Napakabait naman pala ng mga magulang ni Magdalena dahil sila na mismo ang naglagay ng pagkain sa aking plato. Nagpatuloy ang aming kainan hanggang sa may kumatok sa pinto at kilala ko ang boses na iyon. Gaston, maaari bang ibalato niyo na sa akin ang batang iyan? Agad namang natigilan silang 3 at nagtayuan. Nagtataka ako kung bakit titig na titig sila sa pinto na animoy nag-aabang sa kalaban. Lumapit naman sa pinto ang ama ni Magdalena, ngunit hindi ito binuksan. Bagkus, nakipag-usap ito kay Lolo Jose. "Huwag kang makialam dito, tanda. Nandito na siya. Pagmamay-ari na namin itong batang to." Gaston naman, alam mo naman na galit ako sa mga ganyang gawain. Sabing huwag kang makialam. Alam kong may nabiktima na naman kayo. Naamoy ko ang laman ng tao. Patuloy pa rin sa pagmamatigas itong si Mang Gaston, habang ako ay nagtataka sa pinag-uusapan nila, hanggang sa may lumusot na talim ng karit sa dingding ng bahay. Napatras silang 3. Sa paghugot ng karit, sumunod naman ang pagsipa ni Lolo Jose sa pinto. Rico, pumunta ka dito. Utos dito ni Lolo Jose habang hawak-hawak ang karit. Agad naman akong tumayo at lumapit sa matanda. "Lolo Jose, ano pong nangyayari?" tanong ko sa kanya. Mga aswang ang mga yan. "Pagsisisihan mo ito, tanda. Pagsisisihan mo," mariing wika dito ni Mang Gaston. Bakit di ka pa sumugod, Gaston? Halika at nang matapos na ito. Nanggigigil na si Mang Gaston, ngunit nakakapagtakang umaatras sila ng dahan-dahan. Lumabas na rin kami ng bahay. Dinala ako ng matanda sa kanyang bahay. Panay usisa naman ako kung bakit niya nasabing aswang ang pamilya ni Magdalena. Hindi siya tumugon, bagkus pinainom niya ako ng langis na nakalagay sa maliit na garapa. Makalipas ang ilang segundo ay humilab ang aking tiyan
At dito na ako sumuka ng sumuka. Laking gulat ko na lang dahil sa mga isinuka ko. May nakita akong putol-putol na mga daliri ng tao. Yan ang kasagutan sa katanungan mo. Diba binalaan na kita na huwag magpunta sa lugar na ito dahil ang lugar na ito ay sityo ng mga aswang. Nang matapos ko namang isuka, ang mga kinain ko ay pinaiga ako ni Lolo at pinahiran ng langis ang aking tiyan. At dito na siya nagkwento. Ayon sa kanya, ang una at pangalawa naming pagkikita ay puro niya iyon sinadya upang mapigilan niya akong sumunod kay Magdalena. Inamin niya sa akin na isa siyang albularyo. Natanong ko naman kung bakit dito siya nakatira sa lugar ng mga aswang. Ayon kay Lolo Jose, wala kahit isang aswang na nakatira sa sityo. Mapayapa at magkakaibigan ang lahat ng mga taga rito. Hanggang isang araw ay umalis siya sa lugar upang bumisita sa mga kamag-anak sa malayong lugar. Kaso nawili siya doon ng gusto dahil ilang taon na rin niyang hindi nakakasama ang mga ito. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa sityo ay nag-iba na ang lahat. Tila binalot na ng kadiliman ang buong lugar. Ang mga dating kaibigan ay nag-iba na at lahat ay naging aswang. Hindi naman mapigilan ng matanda ang maawa sa mga ito dahil alam niya na nayanggaw at nabiktima lamang ito ni Gaston. Bigla na lang nagkaroon ng isang pamilya sa lugar nang siya'y dumating at iyon ang pamilya ng aswang na si Gaston. Ayaw niyang umalis sa lugar dahil kahit papaano ay napipigilan pa niya ang pambibiktima ng mga aswang. Mas maiging nasa mismong pugad siya ng mga aswang para alam niya ang mga nangyayari. Matapos ang ilang oras ay inihatid ako ni Lolo Jose hanggang sa kalsada. Dito ay ligtas na raw ako. Sa aking pag-uwi ay nag-aalalang sumalubong sa akin sina Vincent at pamilya ni Darwin. Hindi ko naman masabi sa kanila ang totoo. Baka hindi sila maniwala o pagtawanan lang nila ako. Kaya naman sinabi ko na lang na natagalan ako sa perya. Sa pagpasok namin ng kwarto ni Vincent ay hindi siya naniniwala sa aking sinabi kanina. Duda niya na magkasama kami ni Magdalena at may nangyari na sa aming dalawa. Pare, ganito ba ang itsura ko kung totoo yung pinagsasabi mo? Oo, magkasama nga kami ni Magdalena pero iba ang nangyari. Tugon ko sa kanya. Bakit pre? Ano ba talaga ang nangyari? Ewan ko kung maniniwala ka sa akin pre, pero aswang si Magdalena. Pati yung pamilya niya. Mabuti na lang at niligtas ako ni Lolo Jose. Yung matandang minsan kong binanggit sa'yo. Teka lang parang hindi kita mahabol dyan. Aswang ang pamilya ni Magdalena. Pare naman, akala ko ba Yossi at Ala ka lang? Damo ba yan o pulbos? Ewan ko sa'yo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Matulog na lang tayo pre. Baka bukas magbago ang ikot ng utak mo. Inasahan ko na ganito ang reaksyon ng kaibigan ko. Hindi ko naman siya masisi dahil kahit ako dati ay pinagtatawanan ko lang ang mga kwentong aswang. Sumapit na ang araw ng kapiyastahan at kahit papaano ay hindi na sumasagi sa isip ko ang aking naranasan kay Magdalena. Matapos ang tanghalian ay nilatag na ang mga inuming alak. Sa wakas ay mapapawi na rin ang uhaw na ilang araw ko nang tinitiis. May mga bisita pa na dumating at ang ilan sa mga kababaihan ay sinamahan kami sa mesa at uminom rin sila. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa araw na iyon. Lalo pa na may nagkakagusto sa akin. Mukhang hindi ako aalis sa lugar na talunan. Pagsapit ng gabi ay nagkayayaan kaming mamasyal. Ang pangalan ng babae ay si Elena.
Isang liberal na babae. Samantalang si Vincent ay may kapareha din. Hanggang sa nagwika si Elena na pagod na raw siya at gusto niya nang magpahinga. Tumaginting naman ang tenga ko sa aking narinig. Alam kong may ibang gusto si Elena. Kaya naman nagsabi ako na dayo lang ako sa lugar at wala akong alam na pwede naming pagpapahingahan. Bumulong naman sa akin ang dalaga at sinabing may alam daw siyang lugar. Dito sumenyas na ako kay Vincent at nakuha niya naman. Dinala niya ako sa isang malaking bahay. Ayon kay Elena, bahay daw iyon ng kanyang pinsan at may silid doon kung saan kami pwedeng magpahinga. Nagtaka naman ako kung bakit napakatahimik sa lugar. Tugon naman ni Elena, nasa kabilang baryo na daw kami at hindi iyon kasali sa piyesta. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa akin ang dalawang lalaking matador. Bigla akong tinulak ni Elena sa loob at agad niyang isinara ang pinto. Agad naman akong hinawakan ng dalawang lalaki habang si Elena ay sa isang iglap ay nawala ang kalasingan. Ang mga matador na daw ang bahala sa akin at pumasok na siya sa isang kwarto. Mga kuya, di ba kayo yung matador sa bahay nila Darwin? Ano po ang gagawin niyo sa akin? Pagtatanong ko sa lalaki. Oo, kami nga yun, ang mga mangangatay. Hindi naman ako makapalag sa lakas ng dalawa. Dinala nila ako sa basement ng bahay at tumambad sa akin ang ilang mga tao na nakakulong doon sa ilalim. Puno ng bugbog ang mga katawan at kitang-kita na pinapahirapan ang mga ito. Nagmamakaawa na ako na pakawalan ngunit hindi na nagsalita pa ang mga lalaki. Inilagay nila ako sa isang kulungan na may nakaupo sa sulok na isang lalaki na hindi ko naman mawari kung buhay pa ba ito o patay na. Hindi gumagalaw, madungis, puno ng sugat ang katawan at nakapikit pa. Sinubukan ko naman itong kausapin at mabuti naman ay gumalaw na ito. Manong, anong lugar po ito? Bakit tayo nandito? Usisa ko sa matanda. Impyerno. Nandito na tayo sa impyerno. Marahang wika dito ng matanda. Ano? Anong gagawin naman nila sa atin? Bakit maraming nakakulong dito? Maswerte ka dahil bata ka pa. Mas inuuna nila ang mga kagaya mong bata at sariwa. Aswang. Mga aswang sila. Aswang? Ayoko pa pong mamatay. Ano ba to? Kagabi lang nasa bahay ako ng aswang. Tapos ngayon, aswang na naman. Ano bang lugar to? Kung nais mo pang mabuhay, mag-umpisa ka na magbungkal. Inikot ko naman ang aking paningin. Napansin ko na matibay ang kulungan ngunit nakapatong lang ito sa lupa at nakadikit sa kisame. Sinubukan kong bungkalin ang lupa at napansin ko nga na kung magagawa kong maghukay ng malaki ay makakalabas ako. Gamit lang ang aking mga kamay ay pinilit kong maghukay sa lupa. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, iligtas mo lamang ako sa lugar na ito. Patawarin niyo po ako. Mga salitang paulit-ulit kong binanggit. Tagaktak na ako sa pawis ngunit malayo pa sa katotohanan ang hukay na nagagawa ko. Hanggang sa may narinig akong paparating, mabilis ko namang ibinalik ang mga lupang nahukay. Kamusta na, Rico? Naaalala mo ba ako? Mang Gaston, parang awa nyo na. Pakawalan nyo na ako. Pasalamat ka at gusto ka ng anak ko, kaya mabubuhay ka pa ng ilang araw. Pakiusap, parang awa nyo na po. Maawa naman kayo sa akin. Matapos nito, ay umalis naman ang aswang na tumatawa, habang ako ay nawawala na ng pag-asa. Muli kong ipinagpatuloy ang paghuhukay hanggang sa naging sapat na ito upang ako'y makalabas. Inaya ko naman ang matanda na mauna na siyang lumabas ngunit
tumanggi ito sa alok ko. Huwag mo na akong isipin. Iligtas mo na ang sarili mo. Hindi na rin ako magtatagal pa. Kung ayaw nyo, sige, bahala na kayo. Pinilit kong inilabas ang sarili sa butas. Hanggang sa nagawa ko na nga ito. Marahan akong naglakad at naghanap ng malalabasan. Umiiyak ang mga taong nakakulong at humihingi ito ng tulong. Nais ko man silang tulungan pero matatagalan lang ako. May nakita naman akong hagdan at marahan ko itong inakyat. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto hanggang sa nakalabas na ako. Tumakbo na ako nang makita ko ang pintong pinasukan ko kanina. Subalit sa aking pagbukas ay bumulaga sa akin itong si Magdalena. Napaatras naman ako at nagmamakaawa na palayain niya na. Ngumisi naman itong si Magdalena at marahang lumapit sa akin. Iginapang niya ang kanyang kamay sa aking leeg hanggang sa maselang parte ng aking katawan. Bumulong siya sa akin at nagbigay ng kondisyon. Palalayain lamang daw niya ako kapag makikipagsiping daw ako sa kanya. Nais niyang magkaroon ng anak mula sa akin. Naku naman Magdalena, wag naman. Maraming iba dyan. Bakit ako pa? Wika ko sa kanya. Umangil naman ang aswang at inilabas ang matatalas na kanyang kuko. Sa takot ko, kabaryo, ay pumayag na ako sa kanyang gusto. Dito dinala niya ako sa isang kwarto at may pinaamoy siya sa akin at lahat ng sinasabi niya ay ginagawa ko na. Nasa kamalayan ako, kabaryo, ngunit tila nahipnotismo ko sa pinaamoy niya. At nangyari nga ang nais ng babaeng aswang. Nang matapos kami, ay itinuro niya sa akin ang pinto at nagwikang malaya na raw akong makakaalis. Agad na akong nagmadali na lumabas ng bahay. Sa tanang buhay ko, iyon na yata ang pinakamabilis na pagtakbo na ginawa ko. Hanggang sa nakasalubong ko si Lolo Jose at doon ko inilahad-lahat sa kanya. Pinatago niya ako sa likod ng puno at wag daw akong umalis doon. Nagtungo naman ang matandang albularyo sa malaking bahay habang may hinugot siya sa kanyang bewang na parang latigo. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig ako ng mga sigawan sa loob ng bahay. Hanggang sa nakita ko ang isang matador na lumabas ng bahay. Hawak nito ang balikat na may tumatagas na dugo. Mabilis naman itong tumakbo palayo ng bahay. Sa ilang minuto pa ay nakita ko naman na lumabas si Magdalena. Mabilis itong naglakad palayo ng bahay hanggang sa bigla itong nagpalit ng anyo. Nagkaroon ito ng munting pakpak at pumangit ang itsura. Tumalon itong si Magdalena na animoy napakalaking paniki. Maya-maya pa ay lumabas na din itong si Lolo Jose sa bahay. Sugatan ito. Agad ko naman siyang sinalubong. Lolo Jose, ayos lang ba kayo? May sugat kayo ah. Huwag mo kong alalahanin, Rico. Malayo ito sa bituka. Yung ibang aswang nakatakas po. Alam ko, may araw din sila sa akin. Mabuti pa ay ihatid na kita sa bahay ng kaibigan mo. Sa di kalayuan ay huminto kami ni Lolo Jose. Pinayuhan niya naman ako na mag-ingat sa pupuntahang lugar at sa taong sasamahan. Mauna na raw ako at uuwi pa siya upang gamutin ang sugat sa kanyang bisig. Halos pasikat na ang araw nang ako'y makarating sa bahay nila Darwin. Ang katiwala na nila ang nagbukas mismo ng gate sa akin. Tinanong ko naman kung nasa ng mga tao. Ayon sa katiwala, bagsak na daw lahat gawa ng
kalasingan pati raw itong si Vincent ay binuhat na raw papunta sa kwarto kagabi. Sa pagpasok ko naman ng kwarto ay nadatnan ko si Vincent na mahimbing na natutulog habang ako ay dumiretso na sa banyo upang maligo. Hindi ko lubos maisip na nakipagsibing ako sa isang aswang kapalit ng aking kalayaan. Labis kong pinagsisisihan ang pangyayaring iyon. Tila ba karma sa mga babaeng niloko at ginamit ko lang noon. Nais ko na sanang umuwi sa araw na iyon, ngunit inintindi ko na lamang ang kalagayan ng kaibigan ko. Hindi na rin ako nakatulog noon, kaya nagkape na lang ako habang nasa beranda ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas na itong si Darwin. Tinanong niya naman ako kung nasan ako buong gabi. Wala naman akong pakialam kung maniniwala sa akin si Darwin o hindi. Basta nais kong ilahad ang nangyayari sa kanilang lugar. Ngunit may isang bagay na hindi ko inamin kay Darwin. Ang pakikipagtalik ko sa aswang. Tumugon naman si Darwin na may usap-usapan nga tungkol sa isang sitio na pinamumugaran daw ng mga aswang. Ngunit wala namang daw magpapatunay na totoo ang mga kwento. Ayon pa kay Darwin, hindi naman daw nambibiktima ang mga aswang ng kapitbahay o malapit sa kanilang tirahan. Malamang mga dayo ang binibiktima nila. Hindi pa naman daw kasi siya ganong katagal sa lugar nila, kaya hindi raw niya kilala ang albularyong si Lolose. Tanghali na nang magising ang kaibigan ko. Nakikiayon na lamang ako sa mga kalokohan niya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras na sabihin sa kanya ang totoo dahil hindi naman ito maniniwala. Pagsapit ng gabi, inihanda na namin ni Vincent ang mga gamit para sa biyahe. Matapos nito ay tumambay ulit kami sa may bintana dahil hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa muling nagpakita sa akin si Magdalena. Tumayo ito sa tapat ng bahay. Nakangiti ito habang hinihimas ang kanyang tiyan. Tila nakakaloko ang mga ngiti niya sa akin. Para bang sinasabi niya na tangan sa sinapupunan niya ang aking anak. Galit na mukha naman ang ipinakita ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na naisahan ako ng isang aswang. Marahang naglakad palayo itong si Magdalena. Pumasok na rin ako sa kwarto at pinilit ang aking sarili na matulog na. Kinabukasan ay nagpaalam na kami sa pamilya ni Darwin. Nagpasalamat naman ng gusto itong si Vincent samantalang ako ay ngumingiti ng bahagya. Nagtapon ang tingin namin ni Darwin. Batid ko na naiintindihan niya kung bakit ganon ang aking reaksyon. Sa wakas uuwi na tayo. Salamat sa napakasayang karanasan ko dito sa lugar. Di ba, Rico? Isinusumpa kong lugar na ito, Vincent. At kahit kailan, hindi na ako sasama sa'yo. Oh, anong nangyari sa'yo? Akala ko ba nag-enjoy ka? Nag-enjoy? Mga aswang ang nandito. Nasa sayo kung tutuparin mo yung pangako mo sa pamilya ni Darwin na babalik ka pa dito sa susunod na taon. Dahil ako, hindi na. Tahimik lang ako sa buong biyahe namin, pabalik ng Bukidnon. Labis kong pinagsisisihan ang lahat. Nagawa ko pang magnakaw para lang sa biyaheng ito. Napagtanto ko ang lahat ng aking mga kamalian at nangako sa aking sarili na babaguhin at aayusin ko na ang buhay ko. Hindi muna ako dumiretso sa bahay. Ninais kong mapag-isa. Hindi naging maganda ang epekto sa akin
ng aking mga naranasan. Gabi na nang dumating ako sa bahay. Hindi naman ako kumatok sa pinto. Bagkus, umupo lang ako sa biranda habang naririnig ko ang masayang usapan ng aking pamilya habang naghahapunan. Bigla namang tumulo ang aking mga luha. Doon ko lang naisip na pwede pala akong sumaya kasama ang aking pamilya sa pagpupumilit na makahanap ng kasiyahan sa ibang tao. Ay naging banta pa ito sa aking buhay. Hinahanap ko ang kaligayahan pero nasa sariling pamilya ko lang pala. Hiyang-hiya ko sa aking mga magulang. Nang bumukas ang pinto at nakita ko si nanay, agad naman akong napayakap sa kanya at humingi ako ng tawad. Hinaplos niya ang aking likod at patuloy akong pinatahan. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil nakabalik akong maayos at ligtas. Dumating na pala ang stock ko ah. Ano, may lakas ka pa talaga ng loob na bumalik? Patitigilin na sana ni nanay si tatay. Ngunit nagsalita na ako. Patawarin niyo po ako, itay. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Aba, tignan mo nga naman. Mukhang may magandang dulot sa iyo ang bakasyon. Bakit? Bumaba ba ang Diyos kung saang impyerno ka man nanggaling at naging mabait ang lahat ng demonyo? Nakakatuwa naman. Hindi na lamang ako sumagot pa, kabaryo. Naiintindihan ko naman ang aking ama. Sa mga lumipas na araw ay pinilit kong maging mabuting anak. Sa kabila ng mga pambubulyaw ni tatay, isang araw ay inutusan ako ni nanay na bumili ng bigas. Naalala ko, may malaking kasalanan pala ako kay Aling Maming. Kaya naman binalak ko na sa iba na lang bumili. Nadaanan ko naman ang tindahan ng matanda. Ngunit nakasarado na ito. Nagtanong naman ako sa mga tao sa palengke at laking gulat ko na lamang sa aking nalaman. Dinamdam pala ni Aling Maming ang nakulimbat niyang kita dahil may sakit na pala ito sa puso. Kaya ito inatake at namatay. Ganoon na lamang ang naramdaman kong pagkabugho ng damdamin dahil ako pala ang naging dahilan ng kamatayan ng matanda. Parang may bumaras sa aking lalamunan nang nalaman ko yon, kabaryo. Mabilis na akong umuwi ng bahay. Nagpaalam naman ako kay nanay na may nakalimutan akong bilhin sa palengke, kaya babalik muna ako. Pero ang totoo, nagpunta ako sa bakanting lote at doon ko ibinuhos ang nararamdaman kong galit. Lumuhod ako sa lupa at umiiyak habang humihingi ng tawad kay Aling Maming. Pinagsasampal ko pa ang aking sarili dahil sa sobrang galit. Habang nakasubsob ako sa lupa, ay may narinig naman akong kaluskos. Marahan akong tumayo at inilibot ang paningin sa buong lugar. Nakarinig ako ng mahinang pagtawa at pamilyar sa akin ang boses na iyon. Kay Magdalena. Kumabog bigla ang dibdib ko nang marinig ko na naman ang tawa nito na tila sa lahat ng direksyon nagmula. Tumakbo na ako ng mabilis habang tinatakpan ang aking tenga. Gayunpaman, sinikap ko na ayusin ang buhay. Maswerte naman na natanggap ako sa isang panaderya bilang tagamasa. Mabuti na iyon kahit maliit ang sahod kesa buong araw na lang akong nakatambay. Sa unti-unti ay bumait na rin si tatay sa akin. Nagpakabuting kuya at anak ako sa aming pamilya. Sobrang kabaliktaran sa dating ako. Iniwasan ko ang lahat ng mga kaibigang walang magandang impluwensya sa akin. Isang gabi, habang nakasakay ako sa tricycle,
ay may nakita ko sa gilid ng aking mata na isang babaeng nakabalabal ngunit may karga itong sanggol. Agad akong napalingon ngunit wala naman akong nakita. Sumagi na sa isip ko, itong si Magdalena. Hindi imposibleng nagkaanak kami. Pero tiyak ako na ang anak namin ay isa ring aswang. Lumipas ang maraming taon, sumasagi pa rin sa isip ko ang nangyari sa San Roque. Lalo na ang posibleng anak ko sa aswang na si Magdalena. Subalit, isinusumpa ko na sa aking sarili na hindi na babalik sa lugar na iyon. Lalo na sa lugar ng albularyong nakatira sa sitio ng mga aswang. Mga kabaryo, ang kwentong ito ay nagpapaalala na maging kontento tayo sa buhay. Imbis na tumulong sa mga magulang, ang ilan sa atin ay nagre-rebelde pa dahil hindi nasunod ang kanilang gusto. Isang aral din ito sa mga taong ginagawang libangan ang pag-ibig. Sino kaya ang matatahimik kapag nalaman mo na nagkaanak ka sa isang aswang? Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong nalaman at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Salamat. Okay, yon. Komento ko sa kwento natin mga kabaryo. Grabe no? Hindi ko alam kung parang tragic tong story na to, pero yun nga. Grabe yung kapupulutang aral no. Hindi ko naman sinasabing naging masamang tao tong si Rico. Kaya lang, parang ganun rin kasi. Pero nung pinadala niya sa akin yung sulat, sa ngayon medyo okay na siya. Matagal na to nangyari, pero hindi niya raw kasi talaga makalimutan. Saka hanggang ngayon daw parang meron pa rin sa kanyang nakasunod no. Ayun nga, nasa ibang lugar na siya, wala na siya sa probinsya no. Pero hanggang ngayon nararamdaman niya may nakasunod daw sa kanya palagi. Humingi siya ng payo kung ano yung pwede niyang gawin. Sinabihan ko naman siya ng iilan, pero wala tayong magagawa kung totoong anak niya kay Magdalena yung aswang no. Hindi natin alam. Pero sabi ko nga parang 50-50 to eh. Pero hindi natin alam kasi hindi niya rin masagot eh. Kasi ang tagal niya na raw gustong sumulat, pero parang wala pa siyang narinig na kwento na ganito. Kaya gusto niyang hingin yung opinion niyo kung ano yung pwede niyang gawin. And then yun, sa akin naman, tama naman yung sinabi sa kwento. Sa mga bata dyan, lalo na yung mga nakikinig na laging sumusuway sa magulang, nakikita niyo naman yung dulot. Buenas na tong si Rico dahil nabuhay pa, di ba? Ano pa man, di ba? Nakita niyo naman sa kwento, magulang at pamilya pa rin natin yung babalikan natin sa huli, no? Kumbaga, win or lose, yun pa rin, pamilya pa rin natin. Kaya, ingatan natin yung mga yan at mahalin natin. So, yun. Hanggang dito na lang yung komento ko mga kabaryo. Kayo nang bahala magbigay ng komento kay Rico. Gusto niyang mabasa yung mga comment nyo. Muli maraming salamat at sa mga nag-order nung gamit natin, pahintay lang po. May mga na-pending sa LBC kasi nagkaroon ng bagyo. Pero eto, tinatapos ko na kasi parang hindi ko alam kung kailan ako ulit magkakaroon nun, pero inaayos ko na lang yung mga hindi ko pa napadalhan nung gamit no, kasi baka by December po ulit magkaroon o hindi natin alam, hindi ko rin alam kasi alam niyo naman yung panahon, pabugso-bugso, minsan may bagyo, di ba? So yun, pahintay na lang mga kabaryo. Hanggang dito na lang mula sa amin ni Tito Proy. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.